Guys, bongga yung maximum amount na pwedeng utangin sa loan app na to. Papahiram daw siya ng up to 180,000 pesos. Maybe na-encounter nyo na to sa Facebook, sa YouTube, or sa Messenger. Ang pangalan ng loan app ay si Buddy Pera. At mukha siyang legit at first glance. Under daw siya sa kay LF Lending Service Corporation. Bago nyo i-download yung loan app na to, siguraduhin nyo munang okay siya. Kaya panoorin nyo muna yung video na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and in today's video, bongga, 180,000 daw yung maximum loanable amount. True ba? Bago nyo i-download yung loan app na to guys, panoorin nyo lang video na to. And kung hindi pa kayo subscribe na kayo sa channel na to. Kasi guys, sinisilip natin yung iba't ibang mga loan apps para kayo may heads up bago nyo man siya subukan. This video is not sponsored. Download ko yung loan app, sinubukan. So this video is based on my personal experience. Ano man yung mga sasabihin ko dito, then it's because yun yung na-experience ko while I was trying the app. So kasi Buddy Pera guys, overemphasis on being legit siya ha. But mag-ingat pa rin tayo. And sabi niya, expense details daw, transparent daw siya. Pero of course, take it with a grain of salt. 3 minutes lang daw, maaari ka na ma-approve. Tinubukan ko siya. And yung first na lumabas, is humingi po siya ng permission na ma-access yung location ko, which kailangan kong i-allow. Otherwise, hindi ako makakapagpatuloy. O, ayan. Natira na lang is 80,000 pesos. 300 days daw, pero hindi na tayo basta-basta naniwala dyan. At 0.05% per day. Pero huwag niyo munang i-download. Continue tayo. Apply. Nung chinek ko siya doon sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Unfortunately. Although nandun si LF guys, hindi po nakalista as a lending platform ni LF tong si Buddy Pera dun sa website ni SEC. Kaya hinihingi po niya ng permission na matrack yung activity. Hindi mo namang i-ask the app not to track. Then yun, lumabas yung kanyang privacy policy. So dapat, ideally, dapat binabasa natin to kasi mag-a-agree tayo dito kapag tayo nagsa-sign up. And nakalagay pa dito na under daw siya sa kay Carnal Lending at si LF. Ano kayong connect ng dalawang companies na to ha? So nakaka-confuse siya. So it will proceed to showing you kung ano yung mga information na sisilipin niya or hihingin niyang access. Naging 8,000. Magsisimula tayo sa pagbibigay ng phone number. Mag-a-agree tayo sa personal privacy policy niya yon. Mag-OTP at lumabas yung kanyang dashboard na naging 8,000 pesos na lang. So, phone number pa lang yan ha. Huwag kayong maniwala na 8,000 yung offer niya in the end. So, ayun, hingi po siya ng iba't ibang mga IDs, UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, healthcare, national ID, postal ID, PRC, and pag-ibig. Tapos, pipicturean mo yung ID na yan. Either you get it from your album or pipicturean mo siya on the fly while you're doing the application. And then, makaka-capture niya po yung details na nasa ID mo. So, i-check mo na lang na tama yung pagka-capture niya. And click save. Kasi selfie ka. But, so ito, i-reveal ko na yung kanyang offer. Hindi naman pala 300 days, guys. 7 days lang. At least dito pa lang makita mo, oops, teka, after 1 week, babalik ko pala yung pera. In the end, doon mo malalaman na may kaltas yun. Not only na hindi naman 8,000 yung makukuha mong offer, initial offer sa kanya, na pwede mong i-send daw sa e-wallet or sa bank kung sakali ma-approve ka man. Pero guys, yung naging offer niya sa akin is 2,000 pesos. 7 days, hindi totoong 0.05 lang yung fee niya kasi may iba-iba po siyang i-deduct. Kaya yung matatanggap mo na lang is maliit. So, here's another confusing part because 2,000 yung lumabas and then when I click apply or get the loan offer, nagpa-confirm pa nga siya, naging 4,000. But yung 7 days pa rin. And then, sa 4,000 na yan, yung matatanggap is only 2,480 because kakaltas siya ng mga processing fee, interest fee, risk control service fee. So, X na kaagad sa mga loan app na to guys. Meron nga siyang option to delete. Kaso nga lang, mas mabuting may heads up tayo guys. So, mabuting tinapos nyo yung video na to. Pero kung gusto mo pa rin magpatuloy, kaya ayun, hingi po siya ng iba't ibang mga information and kasama na dun yung kung saan mo ipapadala, bank man or e-wallet. I suggest e-wallet na lang, wag yung bank, diba?
pero nasa inyo pa rin yan. And then, hindi naman siya auto-send. Tinry ko, nilagay ko yung Grab ko, guys, para malaman ko kung may pumasok pa talaga, pero at least hindi siya auto-send. So, pag nakita mo yung offer niya, huwag nyo na lang i-click yung loan. Total, nakita nyo yung breakdown, guys. Huwag nyo na lang i-click yung loan para sure na tayo na para hindi tayo magkaroon ng sakit sa ulo, guys. Yung importante kasi, nakikita natin yung breakdown para may option tayo na wag na lang ituloy, 'di ba? Wag i-click yung loan. Iwasan niyo yung loan na yan sa baba kung hindi kayo sang-ayon sa loan terms niya. Yung style niya, tulad din ng mga loan apps na yung mga OTP nang gagaling kay Binance, yung reference pala ng hihingi niya is 5. So, piliin ng mabuti kung sino yung kukunin mo dun sa phone book mo kasi alam niyo na yung consequence dyan. Natin na makulitin nila yung mga taong wala naman dapat kinalaman sa mga utang natin, sa mga activities natin online. Anyway, so kahit nasabihin mong housewife ka or unemployed, kailangan magpo-provide ka pa rin ng company. So guys, at least hindi siya humingi ng Facebook, pero hindi naman pala maganda yung kanyang offer. So, ayun. Ginamit niya pa yung mga iba't ibang keywords like mabilis cash, stuff like that. Pero hindi naman siya kasing okay ni Mabilis Cash. I'm not saying na okay si Mabilis Cash kasi Mabilis Cash nang re-reject. This one is far different kaysa kay Mabilis Cash. So guys, para sa akin ha, at least it's just my opinion. Ayoko sa loan app na ang laki ng kinakaltas. False advertisement na at first sasabihin niyo 300,000 yung 300 days yung term, but in the end 7 days lang pala. False expectations din kasi parang mababa yung interest pero bumabawi siya dun sa fees, diba? Which is very unfair. For me, just my opinion, just my impression. Kiss na yung loan app na to, guys. Ayoko sa ganito klaseng loan app na parang niloloko lang ako. I hope ganito din kayo, guys, pag nagdi-decide kayo kung i-go nyo yung isang loan app o hindi. So, hindi lahat ng loan app na nagki-claim na SEC registered sila are okay. So, kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms na baka okay para sa inyo, please check this playlist. Ito po yung list ko of legit na mga online loan platforms. And so far, natuwa ako sa mga to. And I hope meron kayong loan app na mahanap dito na sana ay mag-jive with your needs. So, guys, sana po ingat po tayo sa mga pinagda-download natin at pinagsesenda natin ng information. At kung meron kayong mga loan apps na gusto nyong pasilip, let me know in the comment section below. I'll see you next time.